action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point! Do it! Welcome to DZRH TV, Match Point. I am Millie Borja, your host sa nakaraang episode. Tatungayan natin ang kwento sa UAAP Season 86. Ngayon naman sa 6th episode, ibibigay namin ang panibagong storyang dapat niyong malaman. Ang kwento sa likod ng tagumpay ng atletang Pilipino mula sa sport na table tennis. Noong dekada 1920, nagsimula ang pagsiklab ng sport na table tennis sa Pilipinas. Ang larong ito ay sinasagawa sa isang table kung saan ang ping-pong ball ay kinakailangang matira sa side ng opponent gamit ang raketa. Dekada 1950 at 1960, nakamit ng Pilipinas ang ilang tagumpay sa larangan ng table tennis. At sa kabila ng maraming pagbabago sa teknolohiya, nananatili pa rin ang larong ito bilang isang kilalang sport sa Pilipinas. Marami na ring paaralan ang naglalagay ng emphasis sa table tennis bilang bahagi ng kanilang physical education at marami pang komunidad ang nagtataguyod ng mga torneo para rito. At ngayon nga, ang sport na ito ay kabilang sa isa sa pinakamalaking athletic association sa bansa na University Athletic Association of the Philippines o UAAP na kasalukuyang nasa ika-86 na season na. Dito, nagtutunggali ang iba't ibang varsity team mula sa 8 kilalang universidad sa Metro Manila at kabilang na dyan ang table tennis varsity team ng University of the Philippines Diliman. At para malaman pa ang kasalukuyang lagay ng sport na to sa Pilipinas at ano nga ba ang mga nangyayari on and off the table, pinaunlakan tayo mismo ng men's and women's table tennis team ng UP upang marinig ang kanilang storya. Ako si Coach Richard Ching ng UP men's team. Head coach. Ang table tennis, ang masasabi ko ay isa siyang laro at safety kung laruin at masaya siya dahil hindi siya masyadong mabigat at dahil na-enjoy ko dahil maraming iba-ibang klaseng ikot ng bola. Hello, I'm RJ Chuaquico, the team captain of men's table tennis UP team. Para sa akin, table tennis, ito yung way, ito yung nagbigay sa akin ng daan para maabot ko yung mga pangarap ko sa buhay. Kasi table tennis is not just a sports for me. Ito yung nagbigay ng daan para sa akin kasi binigyan ako nito ng scholarship, binigyan ako nito ng dorm, UP, binigyan ako ng dorm ng UP, binigyan ako ng chance para ma-represent yung university. Plus, ito, nakapag-aral ako ng maayos. Hi, I'm Ella and I'm the captain of the UP Women's Table Tennis team. For me po yung table tennis, naging buhay ko na siya ngayon. Kasi kahit parang nalulunod ka na sa ACADS dito sa UP, hinahanap pa rin siya ng katawan ko. Like, kahit off-season, kahit parang puro ACADS, hahanapin siya ng katawan ko, kailangan ko pa rin maglaro, ganyan. So, hindi ko na kaya na matapos yung day na hindi ko naisip na kailangan kong pumalo, mag-train. Hi, I'm Dale, isang student athlete and naglalaro ako for the University of the Philippines Table Tennis Varsity Team. Siguro yung table tennis ay life ko na kasi simula grade school elementary, doon na nagre-revolve yung buhay ko. Dahil sa table tennis na nakakuha ako ng scholarship simula first year high school, natulungan ko yung parents ko and nakapaglaro ako ng mga local competitions all over the Philippines, sa Luzon, Visayas, Mindanao. And doon ko rin sa table tennis naranasan yung happiness na manalo and yung sadness din pag natalo. Bali po, nagsimula po ako nung bata. Napunta po ako sa isang club, nanonood lang po ako. At habang nanonood ako, nakita ko yung mga iba naglalaro na magagaling. Doon ako nagsimula, nagkaroon ng engganyo kung paano ako napahilig maglaro. At araw-araw kong naglalaro para nagustuhan ko nung panahon na yan. Nag-start yun siguro years 80s na naging Philippine champion ako. So kung hindi ko nagkakamali ako, 1984, 1986
saka 1991, 92, 93, 96. Yun po. Maraming beses po akong naging champion at kaya kinakilala po ako bilang manglalaro sa table tennis. Way back noong 2010, I think, mga 8 years old ata ako, 9. Yung father ko, also enthusiast siya ng table tennis. So, hobby niya maglaro. So, nung bata pa lang ako, every Saturday, my dad will always go to the club, play table tennis. Then, sasama lang ako. Parang mamulit lang ako sa kanila doon. Maglalaro lang ako sa club, kung ano-ano, nanggugulo lang ako. Then, one time, parang napag-desisyonan ko na mag-training, aayusin ko na talaga yung program ko sa table tennis. Nag-start po ako nung nasa grade 4 ako, nung 9 years old. Nung bumili yung tatay ko ng table, yung kahoy pa that time. Hindi pa siya yung mga magaganda ngayon na lamesa. Kahoy pa lang siya. Kasi yung tatay ko, naglalaro din siya ng table tennis. Pero, sa track and field siya. So parang hobby niya lang yung table tennis. So nag-try siya bumili nun, tapos tinuruan niya ako kung ano lang yung alam niya. So kami lang dalawa yung naglalaro. So simula nun, nag-start na ako sumali sa mga palaro. Ganun po. Tapos nung grade 5, doon na nag-start na, nakapasok na ako regional meet hanggang sa tinuloy-tuloy na po namin. Siguro po isang reason kung bakit. Kasi nagustuhan ko yung environment, yung mga tao, yung sa ping pong community, kung gaano sila ka-welcoming, like parang willing sila na mapupunta ka ng clubs, tapos willing sila na turuan ka if ever na may mali sa'yo, ganyan. Nung una, sumabay lang ako sa brother ko since table tennis player din siya. And siguro, para sa akin, para hobby ko lang siya. Pero doon, habang pumupunta ako sa mga different clubs doon sa amin, doon na-ignite yung passion ko na gusto kong mag-compete na. Gusto kong gumaling, and aside from that, gusto ko rin na talaga matulungan yung parents ko makakuha ng mga scholarships. Siguro po yung thrill pag competitions, pag matches, parang gusto ko ma-experience, gusto ko manalo since ganda talaga ng pakiramdam pag nanalo. Dahil ako, panahon yun, nasasabi ko, hindi ako napag-aral ng maigi. Pero ang masasabi ko lang sa kabataan ngayon, habang maglalaro ng pingpong, kailangang i-focus din ang kanilang pag-aaral. Huwag pababayaan. Kasi yun na talaga ang main, ang dulot ng magiging magandang kinabukasan ng bata, ang pag-aaral. Ang paglalaro ay pangalawa lang lagi. Naging struggle ko, syempre, UP is UP. Alam natin kung gaano kahirap mag-aaral dito sa UP. So, isa sa naging struggle ko, pagsabayan yung pagte-training, then pag-aaral, then pagiging team captain. So, isa sa mga naging struggles ko yan, pagsabayin. Kasi, dumating na rin sa point na nagkakaroon na ako ng mga bagsak. So, at that point, parang nag-ano na ako, nagbe-breakdown na kasi ang hirap, hindi ko talaga magawa. Pero, yung parents ko, tsaka yung mga teammates ko, sinuportahan nila ako kasi sabi nga nila hanggang may chance pang mag-retake, hanggang may chance pang makapag-aral, i-go ko lang. So, try kong i-retake yung mga subjects na kung saan ako bumagsak. And then, ayun, medyo nag-improve naman, napasa ako naman. And then ngayon, ito, siguro, masasabi kong mas nasa okay na ako na nalagay. Sa totoo lang, mahirap talaga siya ipagsabay. Kasi lalo na kung magsi-season na, like UAP, yung tipong gusto mo na lang na mag-focus ka na lang sa laro. Kasi kailangan din, yun nga, kailangan i-focus mo talaga siya kasi ito na, season na ganyan. Pero may ACADS ka pa. Ganun. So siguro, nakaya ko siya time management lang. Ganun. Like, i-schedule mo lang na maayos yung mga gagawin mo. Pero, minsan nagkakaroon din akong backlogs eh. Pero, hahabol naman. Ayun nga, hindi siya ganun kadali. Hindi rin ganun kadali talaga maging student athlete. Pero, tinitingnan ko na lang yung parang good side nun. Kasi, parang sinasabi ko na sa sarili ko na at least pag
graduate mo, sanay ka na sa ganito, sanay ka na i-manage yung ganito, i-manage yung ganyan. So, yun na lang yung iniisip ko. Siguro po yung ACAD since ngayon, nagtitesis po kasi ako and UAP pa. So, mahirap talaga ipagsabay. Marami akong sacrifices na ginawa. So, example yan, parang di ako nag-NMAT. So, parang struggle talaga sa akin, especially sa thesis pagsabay. Sobrang dejected ko talaga. So, nung natalo kami, since sobrang crucial talaga ng laro na yun, parang 1 point na lang yung difference para makapasok namin sa Final Four. Parang wala naman low moral, wala akong gana gumawa ng ACADS, gano'n yan. Hanggang ngayon, parang tinatry ko mag-move on. Pero ayun pa rin, pag nag-iisip ko, parang sobrang dejected ko, gano'n. For me, ang pagiging team captain, malaking malaking responsibilidad para sa team. Unang-una, kaya ka inassign na team captain para sa akin. Hindi lang basta i-lead mo yung team. Para sa akin, parang maging ang tingin sa'yo ng mga teammates mo, ikaw yung pinakakuya ng mga teammates mo. So, may mga rookies, may mga sophomores, so ikaw yung titingala nila na kuya kumbaga sa team. So, on and off the court, ikaw yung hinahanap nila, sa'yo nagpapatulong, anong gagawin sa ganito, sa ganon. So, dapat sa team captain, nandyan ka, available ka para sa kanila, tulungan sila. Kahit sa anong bagay, dapat masusupport mo sila. So, isa na din yun sa mga nakikita kong responsibility bilang team captain sa team. Opo, mahirap yung responsibility ng team captain kasi kailangan mo i-manage yung ACADS mo, kailangan mo i-manage yung team, kailangan yung mga ganap sa team, alam mo, ganyan, kung ano yung mga kailangan gawin, paperworks, kung may mga fundraising, ganyan, kailangan makipag-usap ka sa taas, kailangan makipag-usap ka sa coaches, so kailangan parang ikaw yung magiging daan ng teammates mo para ma-relay sa iba yung concerns nila, yun po. So, hindi siya talaga madali. Siyempre, huwag ka na pagpanalo, no? Lalo na sa mga nangyayari ba dito sa example po sa itong UAAP. So, na makapagpanood, no? Na mga nananalo mga player ba? At siyempre din, dumadating din na minsan yung nakikita rin natin yung mga talo rin. Bakit ko nasabi? Dahil doon rin natututo kami na kung paano ma-improve ng mga bata. Hindi lang lamang sa panalo. Ako, isa sa mga naging achievements ko, nung 2014, nagpalarong pambansa din ako, bronze. Then, 2 times bronze medalist ako sa UAAP. Then, 4 times silver medalist nung high school. Siguro parang tinuro sa akin na hindi ko pwedeng i-take for granted yung UAAP. Yung paglalaro ko. Kasi at some point, nakikita ko na okay, lilipas ka din. Parang mawawala ka rin sa UP table tennis community, magkakaroon ka ng ibang path. So, parang tinuro sa akin na i-enjoy ko lang kung ano yung nasa daan. I-enjoy ko lang kung ano yung journey ko ngayon. And then, siguro, tinuro din sa akin na mas maging masipag. Kasi, kung ilang beses man akong tinulang nun, parang dapat hindi yun enough para maging champion. Siguro, fina-focus ko lang yung things that I can control. So, yun nga, example, pag natalo. So, di ko na-control niya. So, tapos na lang. So, yung only way na lang is move forward. So, nung dati, nag-training talaga ako. Nagpo-focus ako sa weaknesses ko. Ganun. And ngayon, syempre, gagraduate na. Parang onwards, nagpo-focus ako sa career ko. Since, yun nga po, wala na so talo na. So, di mo na-control yan. Ganun talaga yung buhay. May ups and downs talaga. Since nawagin na rin graduate ka na, after ba nito, magtutuloy ka ba mag-laro ng table tennis? Sadly, hindi na. Parang mag-focus na ako sa career coaches. Bala ko mag-proceed sa medicine. Ano siya? Negative siya, pero tinake ko siya as positive. Yung time na
yung sinabi sa akin that time, hindi ko nagsasabi. Sinabi sa akin that time na yung laro ko is hindi pang Manila. Sinabi yun sa akin pero tinake ko siya positively kasi kung sa iba kasi parang ititake mo siya na okay, ayoko nagpatuloy kasi nasabihan ako ng ganun eh. Pero nung sinabihan ako nun, parang mas nag-training pa ako, mas nag-effort ako na mas matuto sa table tennis. Kaya ako nandito ngayon. So, parang nagpasalamat pa nga ako sa sinabi niya. Actually, nag-improve naman. Kung nag-improve, medyo lang mabagal lang. At yun lang siguro, kailangan lang naman ng dagdagan ng suportan ng ating gobyerno ng table tennis. Kasi medyo parang kulang pa rin ang napapansin ko. Dahil hanggang ngayon di ko pa nakita na wala pa rin silang sariling venue na maayos. Ang table tennis sa Philippines, kung titignan natin sa skills, talagang malayo siya sa mga world rank na mga team sa table tennis tulad ng China. Kung titignan mo, talagang malayo yung Philippines. Pero I believe na meron tayong mga potential na players. May mga potential na players na kayang pumasok sa mga world rankings natin ngayon. And then, recently, may mga nananalo tayong mga youths, mga bata na mga manlalaro, nananalo sila sa international competition. So parang I believe na meron chance pa rin yung ang Philippine table tennis sa world dahil ayun nga, kulang lang tayo sa suporta. If ever man na magkaroon ng support mula sa government natin or sa mga locals, sa mga manlalaro ng table tennis, meron tayong pag-asa. Sa Pilipinas po, yung table tennis, maraming young athletes na may potential talaga lumakas. Maraming nakakakuha ng medal sa international tournaments na nagbibigay karangalan sa bansa. Pero sa tingin ko lang po, parang kulang sa suporta ng mga mga tao sa paligid. Kasi makikita niyo po kasi pag like nasa international tournaments din sila, magagaling po sila pero parang makikita mo sa kanila na kulang sa exposure, ganun po. Kasi nga yung expenses nila mahal din. So kung i-shoulder nila, kung may potential yung bata, sayang kung wala namang or like nagsa-struggle din sila. So sayang, parang gano'n. Siguro masasabi ko, number 1 talaga yung pag-aaral. Huwag nilang pababayaan. At yung laro, andyan lang yan. Pag matapos na, mapupunta sila tinatawag na next kanilang hanap buhay ay trabaho na ibang din na yung table tennis. So, dun lang, sa pag-aral sila ng maigi. Sa mga young aspiring table tennis player, isa sa advice na mabibigay ko sa kanila, itong table tennis, isang daan siya para mabigyan kayo ng magandang future. So, hindi man kami main sporting event like basketball na kilalang sports. Pero table tennis will give you a bright future. Mabibigyan ka nito ng chance makapag-aral sa mga dream schools nyo. Like, hindi lang naman sa UAP may table tennis, kumbaga sa NCAA din, and then sa other schools pa, may table tennis program. So, napakalaking tulong na itong table tennis para sa mga bata. Lalo na katulad ko rin, isang student athlete. Malaking tulong siya kasi binigyan niya kami ng chance para makapag-aral and then makapaglaro ng sports na gusto namin. Ang masasabi ko lang siguro sa mga young table tennis players, tuloy lang. Malayo pa and alam naman natin na may paroroonan yung lahat ng efforts and trainings na ginagawa. And
magiging proud din kayo sa sarili niyo in the long run. Advice ko po is, your time will come. So, training lang po ng mabuti. And syempre, focus din sa ACADS mo. Darating din yung time mo. So, be patient lang talaga. Matapos nating marinig ang storya ni na Coach Richard, RJ, Ella at Dale, hindi natin pinalampas ang pagkakataon na mas malaman pa ang nangyayaring aksyon sa table tennis on the table. Ngayon naman kasama natin ang dalawang team captain ng UP Varsity team ng table tennis na si Ella at si RJ para syempre ituro sa atin yung mga bagay na dapat nating malaman pagdating sa table tennis at syempre kung paano nga ba laruin ang sport na to. So, simulan muna natin sa parts ng racket. So, ang racket, nagsimula yan sa blade. Ito yung blade. Then yung blade, may nakadikit na dalawang rubbers, which is your forehand and your backhand. So, ito yung racket. Tapos pag hinahawakan siya, usually may dalawang types ng paghawak sa racket. Meron shake hand grip, then meron din yung pen hold. Pag pen hold, iba yung racket na ginagamit. So, pag shake hand, para siyang, try niyo po. Para siyang nakaganito. May ganyan. Yan, ganyan yung shake hand grip. Pero ano ba tong mga parts na to? Syempre, parang meron pa siyang parang naka-sandwich yung kahoy sa kanya, sa paddle. Pag binibili mo yung racket, usually, etong kahoy, separate siyang binibili sa rubber. So, pag binili mo yung rubber, ididikit mo pa siya sa racket mismo. Then, ikakat mo. Kasi, kailangan yung rubber sakto dun sa racket. Pero since bibilin mo siya magkahiwalay, magkano naman yung inaabot kapag yung kahoy lang siya at magkano naman inaabot kapag binibili mo yung rubber? So, sa racket, may iba't ibang price. Siyempre, depende sa gawa. Pero ito, yung racket ko, I'm using Butterfly Sanjike ZLC. So, itong racket na to, nagkoko siya ng around 18,000. And then, yung rubber ko, tsaka yung tong forehand and backhand ko, around magkoko siya ng 3,000 isa. So, around 6,000 yung dalawa. So, bale, pag sinuma natin, yung buong paddle mo na yan, magkano yung halaga? Siguro kung 18,000 plus 6,000 yun. Nasa 24. 20. Ngayon, kasama natin si Team Captain Ella para ituro naman sa atin kung paano nilalaro ang table tennis. Sa table tennis po, may dalawang position po tayo. Yung forehand, tas dito yung sa backhand. Okay. So, paano yung position ng kamay kapag... Yung sa forehand po, dapat nandito, sa side na to. Okay. Dito. Okay. Yan. Tapos, nakaganto na. Shake hand grip po. Yun. Tapos dito lang. Yan. Okay. Then Forehand sa forehand. Then, tas kailangan, parang yung movement niya is para kang magsasalute lang ng gano'n. So hindi siya palo? Salute. Diretso po siya. Salute siya. Okay. Yan. Tapos then, next po is yung isang position yung backhand. So, dapat nandito ka. Sa gilid? Dito po. Same position ng kamay? Okay. Tapos, pag ganun lang siya. Forward lang siya. Yan. Isa, ganun. Dito pa ganun. Yan. Pero, bakit puro dito yung position talaga? Dito po kasi dito papunta palagi yung bola. So, dapat nandito ka. Kasi pag nandito, masyado kang malapit. Okay. Okay. So, parang yung belo mo. Nandito. Okay. So, yung objective po sa table tennis is kailangan, pag magsa-service ka, dito tas doon magtatalbog. So, tig-isang talbog. Pero pag nasa rally na siya, dapat sa other side na lang siya magtatalbog. So, parang service lang siya, tig-isa. Ano mangyari kapag dito score na po agad ng kalaban. Okay. So, sa scoring, paano ba siya? Paano siya nag-work? Sa scoring, pag halimbawa, di ba po pag service 1, 2, dapat tatalbog dito, tapos tatalbog doon. Pag tumalbog lang dito, tapos nag-outside na kaagad doon, hindi na siya tumalbog sa kabila. Score na kaagad ng kalaban. Score niya na. Opo. So, ganun din po pag rally. Like, pag natamaan mo din siya, pag rally na siya, tapos tumalbog sa may side mo, dito sa table, sa side mo, score na rin ng kalaban siya. Pero if magne-netball siya, halimbawa service, tas magne-netball siya, uulitin mo lang siya. So, hindi magiging score ng kalaban. Unless, pag nag-service ka, tas sumabit, tas nag-out. Pag netball, mag-stay lang siya dun sa net yung ping-pong ball? Nag-service ka, service talbog, tapos sumabit, tapos nahulog sa kabilang
table, good siya. Pwede yun. Okay. So, uulitin mo lang po siya. Pero if tumalbog dito, sumabit, pero hindi na siya nag-bounce sa kabila, nahulog na lang, wala na, outside na siya. Pwede mo akong turuan kung paano pag may bola na, kung paano na siya ginagawa. So, dito po yung position sa may gitna. Okay. Tapos, nakaabang lang dito, tapos salute. Okay. So, kukunin mo lang po siya sa peak. Tapos, contact, direction. May wait follow lang. through lang. Try mo nga muna mag-serve. Service po ganito. Okay. Kailangan lang mag-bounce with isang side. Tapos, pag rally na, yan. Yan! Okay, Ganun, yun lang ganun. tanging shot. Ay, bawal yun. Bawal na po Point yun. Pag niya sa yun. rally, point niya na kaagad okay. yun. Service lang dapat tig-isa. Basta kailangan itulak lang siya ng gano'n. Ano yan? May control kayo sa paddle? Parang, ano yan? Ano yung tip nyo? Kasi parang ako naninibago ako sa grip ko sa paddle. Like, control nyo sa paddle? Okay. Okay. Sige. At ganyan na lang siya pag rally. Score ko na kaagad. So, hindi siya necessarily na kailangan puro pa ganon. So, kahit patama mo lang na ganon. Wala. Okay. Service lang, dalawa. Yun naman yung mahalaga. Okay. Pag rally, palitan na lang. Try natin. 1, 2, 3, go. Yan, ganun. Nice. Tapos pag rally na po, pag nagsasalitan na, dapat doon na lang palagi sa kabila. Okay. Can I try? Sige. Pag, di ba, 1, 2, pag angat po ng bola sa peak, saka mo siya tatamaan. Okay. Yan. Halang, isa pa. Try mo balik, RJ. Sige po. Pag umangat po, itaangat lang po yung kamay. Basta eyes on the ball. Ganun. Okay. Basta pagkatalbog dito, isa, pagtaas sa peak. Sabi ganun. Okay. Yan. Taas. Tinry mo. I-close lang po yung angle. Kasi pag ganun, pag tumataas siya, masyado siyang naka-open ng ganyan. So, yung tendency, pag pinarward mo siya ng ganun, pangat siya. Hindi na siya dito sa ano. Okay. So, kailangan i-close lang po ng ganyan na konti. Yan. Ay, sorry. Pag ganito na siya pag dito. Abo. Ay, Ayan, sorry, close pag ganun. angle lang po na konti. Yan. Pero dito, try ko. Sige. Paano malalaman? Dito po na konti. Yan. Tapos, asod po. Dito. Tapos kailangan, ganun din po. Pagtalbog dito, sa peak din, sabay. Okay. Wala, parang mahirap. Opo, mas maano hirap. Ay! Hindi na Sige po. Yan. Okay. Tanggal. Okay na po. Ganyan. Sabay pala yun. Nice. Ay, mas gusto ko to. Ay, sorry. Yan. Matalbog na din po kasi yung kahoy niya tas yung rubber eh. So kahit nakaganong ka lang, babalik na din kaagad siya. Ayan, maraming salamat kay Ella and kay RJ sa pagpapaunlak sa amin na masilip kung ano ba yung nangyayari inside table tennis na team. Siyempre sa pagturo sa akin kung paano nga ba siniserve at paano nire-receive yung ping pong ball. And na-realize ko na ang dali niyang panoorin, pero ang hirap niyang gawin. Kasi kailangan may control ka dun sa paddle mo, hindi lang basta papalo ka, ay hindi ka pala talaga papalo lang. Kasi minsan, kailangan mo lang i-block lang yung ping pong ball para pumunta dun sa opponent mo. Last na lang, mensahe nyo para sa mga aspiring table tennis athlete na maging kagaya nyo. Ella? Sa mga aspiring table tennis athletes, ipagpatuloy nyo lang kung ano yung nasimulan nyo and magtiwala kayo sa kakayahan nyo, sa mga skills nyo, and sa mga pwede nyo gawin. Huwag kayong magda-doubt and siguro i-manage nyo lang na maayos yung academics nyo and yung pagti-table tennis. RJ, mensahe para sa kanila. So, mensahe ko para sa mga young and aspiring athletes, sana ma-maximize nyo yung mga resources nyo. Ma-maximize nyo yung, kunyari, may clubs kayo, pwede kayo makapaglaro, ma-maximize nyo yun. And then, mag-training lang ng mag-training at
magtiyaga dahil alam naman natin lahat ng magpursige ay may patutunguhan din. Higit sa lahat, gusto rin namin magpasalamat sa DZRH TV sa pag-promote sa aming munting sports na table tennis. Maraming salamat. Alam ko, pagod kayo from UAAP Season 86, pero pinaunlakan niyo pa rin kami. Maraming salamat. And also, sa buong team ng UAAP, ng UP Varsity Team na table tennis. Maraming salamat. Thank you! Narinig natin ang kwento ni Ella, RJ at ng buong team ng UP Fighting Maroons Table Tennis Team. Marami tayong natutunan sa kung ano nga ba ang meron sa sport na to. Nalaman din natin ang mga pagsubok na kinaharap nila, maging ang kanilang matamis na tagumpay. Sana'y sa bawat storyang hinitid namin, naipakita namin ang mensahe ng pusong lumalaban para sa pangarap at sa bayan. And that is it for our 6th episode. Maraming salamat sa UP Fighting Maroons Men's and Women's Table Tennis Team. Again, I am your host, Mili Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point. Do it!